Ayun, so good evening guys. So medyo good yung Monday natin. April 29, 2024. So lakas. Lakas ng sipa ng market natin. Tapos yung resistance na pinag-uusapan natin last week dito sa MA 100 is binasag din nga niya. Ayan, so sumunod tayo sa galaw ng US market nung Friday. Nag-up din po sila ng more than 2%. So yung closing natin is up siya ng 2.13%. So laki. So talagang binawi niya yung scare doon sa gera dati with regards sa Iran at saka Israel naman. Tapos, isa pa, bukod sa malakas yung gain ng index natin for today, so ibig sabihin maraming blue chips ang umakyat, is yung ating net foreign buy. So, medyo pinasok siya ulit talaga after ng test. Nagti-test buy muna sila, no? So, test buy na 300 million last week and then meron siyang net foreign buy ngayon ng 1.18 billion. So, medyo nag-upsurge yung market natin for today's trading natin. Pero pagdating ng Wednesday, Labor Day pala, so wala pa tayong trading sa market. Baka medyo profit taking tayo bukas na. So, ganun siguro yung expectation natin, most likely, dahil medyo nag-spike nga yung galaw natin. Tapos, meron tayong upcoming na one-day holiday dito sa PSE market. Okay? So, bukod sa mga blue chips na stocks natin, so meron din tayong mga iba pang trending stocks, yung mga small caps natin. Halimbawa, si RCI. Congrats ha, so nag-breakout na po siya doon sa resistance level niya and then nag-up siya na laki. 20.61%. Congrats sa mga nakasabay kanina umaga. Tapos meron siyang 454.47K net foreign buy. Pero kabaliktaran naman itong top notcher natin dito sa trending stocks natin si KEP. So another flooring day pa rin sa kanya. So negative 29.95%. So yun nga, ang expectation natin is yung price natin is around 6 pesos, di ba? Nung nag-compute tayo sa kanya, 4 to 6 pesos. So yung current price niya is around 8 pesos. So baka meron pa si cap natin. Tapos syempre yung iba, nag-uunahan sa paglabas sa kanya. Kasi nga dahil dun sa 200% na dividends naman natin. Okay, so marami pa tayong makikita siguro na flooring para dito kay Kep. Tapos si CHP natin, nag-trending din siya. So up lang siya ng 0.74%. Medyo nagkaroon ng relax siguro sa price niya kasi hindi naman daw pala siya i-delist. Parang yun yung nakita ko na comment ni Miguel Camos dun sa kanyang tweet kanina lang. So basahin natin yung mamaya. So negative 4.98 million net foreign sales siya. And then yung catalyst natin is yun nga yung kanyang disclosure. Tama ba? Parang hindi ganun yung interpretation ko dun sa ano eh. Walang affirmation dun sa ano eh, sa disclosure ni CHP naman. Okay? Tapos si ACN, so dalawang big caps na stocks natin, ACN at saka URC, di ba? So medyo nag-upsurge ulit. Especially si URC, first time na nagkaroon siya ng spike na umabot ng 8.7%. So natuwa siguro yung mga traders dito. Tignan natin mamaya yung kanyang earnings. Hindi ko alam kung okay naman yata yung earnings nito no, o medyo mahina. Si Pure Gold di ko napansin kasi minsan nagsasabay silang dalawa ni URC. So silipin natin. Tapos si ACN, malakas nga din po siya, 6.35%. So parang nag-iiba yung ano, tingin ko sa kanya. Kasi ang tingin natin sa kanya, di ba, isang malakas na downtrend. Pero ngayon is parang breakout na rin siya doon sa mga previous na resistances. So very good talaga nakikita natin sa market and then wala pa yung ano wala pa yung first day of the month natin. So buong April is pabagsak kasi yung market naman natin. Tapos si STI, so another breakout yata to, another breakout candle. Meron siyang gain na 5.68% and then meron siyang 134.86K na net foreign sell dito sa market naman natin. Hindi ko napansin pala, meron pala dito sa lista natin. Tapos itong CSTN, Steniel Manufacturing Corporation, hindi ko na lang nilagay pero ito mag-open siya ulit. So parang ano to eh, matagal na naka-hold ng stocks. Mukhang na-settle na niya yung kanyang mga problema. Hopefully ganyan mangyari kay AR natin, di ba? Abra Mining natin. So, pero ito matagal na nawala si STN. So silipin na lang natin mamaya kung ano meron sa mga pinag-usapan sa kanya. Pero yun nga, yung pinaka-news kanina umaga is magre-reopen ulit siya. So most likely, maraming magbabantay dito sa stock nito. Okay? So yun po yung mga kaganapan. So very bullish po yung future na pinapakita na market natin. Ayan. So guys, yung disclaimer natin, as usual, yung mga
regular viewers po natin, yung ating vlog is for education purposes lang po ito ha. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts. Or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. Ayan, so double check na lang po yan. So doon sa mga nakasubscribe, i-check mo din po yung ating Maya app at saka si To Trade Asia. Hindi umakit yung ano di ba binili ko si Plus dito sa ano natin, hindi naman siya masyadong gumalaw sa kanyang mga, nahirapan siya doon sa resistance. Pero anyway, i-check mo yan kung gusto mo mag-trade gamit yung Maya app. So pwede mo lagyan siya ng funds and then mag-register ka lang dito kay To Trade Asia. Doon na mismo sa Maya app yung pwedeng gawin niya kanyang trading. So double check na lang po yan. So sa mga nakasubscribe, double check na lang po yung ating daily uploaded trending stocks sa mga reviews. Company reviews natin, di natin na-review si Oceano Gold natin. Profit or loss, yung mga sample trades natin, basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating mga basic na PSE stock market studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo na lang din po ako. So habang standby ito, dito sa ating Palawi Trader Crypto to. So medyo deads pa yung channel natin yan. Social media, follow po ako dito sa ating Palawi Trader na Facebook account para updated ko sa mga posts or dito na lang sa Facebook page. Ayan. So follow mo na lang po kahit alin po dyan. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos, and then yung money earners. Okay, so mahina pa rin yung mga website ko. So check mo lang po yan. So later on, mag-merge si Bodega Peak at saka si money earners po natin para isa na lang yung i-maintain natin na website. Kasi ang dami natin ginawa mga website is hindi naman natin masyadong na-update na yung iba. Okay? So tingnan muna natin pinaka-summary ng mga news. Mga news na nakita natin dito sa Twitter. So dito muna sa Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So very good nga po, nakita natin meron tayong net foreign buy na 1.18 billion. So pumupwesto na ulit sila. So ibig sabihin talagang yung pinaka-negative catalyst lang natin last time, bukod sa medyo mataas yung inflation, di ba, na lumabas. Konti lang naman yun eh. Yung Iran-Israel talaga, yun yung pinaka-catalyst natin. Okay? So pinaka-winner dito sa market natin is si services sector. So dito yata si URC nag-up siya ng 2.3%. Tapos followed by finances, lakas din ng finance, 2.89% na galawan. And then si properties at 1.94%. Si mining and oil natin, hindi ko alam kung ano yung stocks to, negative 0.81%. Sino ba yan? Si SEC ba? Alam ko hindi gumalaw yung price ni SEC naman natin. Robinsons Retail Holdings. Okay, so mukhang okay na yata. Mabango na yata itong si RRHI natin. So net income is 5.22 billion up by 663.4%. Ayan, so hopefully reversal na siya. Tapos Ayala Corporation declares regular cash dividend pero sa mga preferred shares. Oceano Gold IPO is ongoing na po siya. So April 29. Kaya lang kasi kaya medyo natamlay din ako sa pag-review nito. 'Di ba may usapan dito na yung kanyang may nagrereklamo sa kanya. Ayan, so mag-IPO pero meron siyang reklamo na kinakaharap. Ayan, so mag-uumpisa pa lang may negative news na dito kay Oceano Gold natin. So DMCI confirms, ayan galing po kay Miguel Camus yan Pero interpretation ko parang hindi naman niya in-acknowledge. So DMCI confirms CMEX Philippines will remain a listed company post takeover. Kasi ang binili ni kung tama ako DMC is around 89.86%. So kung ewan ko kung etong 89% na to, 100% equity in CMEX, which effectively owns, 89.86% of CMEX Holdings Philippines. Kailangan natin minimum public float 20%, di ba? So less than 20%. So kailangan mapunuan niya yun. Kung hindi, magano naman to, trading hold. Parang yun nangyari kay SPNEC natin last time. So kung ma-execute na tong agreement nilang dalawa. So double check mo din baka trade ka ng trade. Ma-trading hold na naman tayo. Okay? So yun po yung news natin. Union Bank, so drop siya ngayon ng 4%. Net income declined by 41%.
SM Prime expands malls in China with 9.14 billion. Project pushes a small expansion in China with 2 openings by 2025. Ayan, so may project pala sa China itong si SMPH natin. Meralco reported first quarter consolidated net income of 10.1 billion, up siya ng 11%. Ayan, medyo sumipa din yata to si Meralco natin. Foreign funds bought. So ito yung mga binili ng investors. BDO, BPI, China Bank, Metrobank, Security Bank, ASEAN, FPH, MER, Manila Water, SCC, CNPF, EMI, Jollibee, Keeper, Avoites, AJDMC, ang dami. Ali, A-REITs, Robinson, Globetel, Converge, at saka si ICT. So ito yung mga binenta si Union Bank kasi medyo mahina yung earnings. So AP, FGen, Shell, DNL, FB, CHP, AC Costco, PhilReits, DFNN, Pure Gold binenta. Robinsons, and then itong si Wilcon naman natin. Okay? So next, Meralco. So okay yung earnings niya dito, di ba? Yun yung sinasabi niya. Okay. And then, hopefully nagre-recover yung price action. Hindi ko alam kung ito na yung final na candle nitong si Meralco. Ayala led Inex said it will seek partners for natural gas service contract. And then PSE, ito yung kanina si Estinal, kaya nag-trending po siya. PSE to lift 18, ang tagal pala nito. Ilang taon na ba si AR natin? 3 years na yata, 2 to 3 years. So 18 years. Trading suspension of Estinal Manufacturing on April 30 after its business turnaround led by new owner creditor Nexon Lim, who's involved in the packaging businesses. Ayan. So ito abangan natin. Mukhang dito pupunta yung mga traders natin later on. So sharing my column this week, sabi ni Ma'am April Tan. So pwede yung i-double check. Mukhang okay na yata opportunity for long-term investors, sabi niya. Okay. Tapos si Aboites Equity Ventures reports a strong Q1 profit of 4.9 billion. Up siya ng 22%. BDO will finance, laki 170 billion. Laki. Rehabilitation of NAIA. CHP plans to maintain CMEX holdings listed on the Philippine Stock Exchange. Ayan. So anyway, pati si Unicapital Research. So yun na po, yung pinaka-catalyst natin kay CHP. So hindi siya magkakaroon ng tender offer. Kasi yung unang nabasa din naman natin, mga news, meron siyang tender offer pero mukhang binawi na. So PINMA plans to expand its education business. Galawang kanina umaga. SMPH expands China footprint. BDO Chairman Teresita C. Coson confirmed that the bank is negotiating with the new NAIA infrastructure. CHP, okay, so yun na yun. FDC aims to achieve annual earnings at least 20%. Sino pa yung mga news dito? Mercado Barkada, okay, so meron siya, nag-gold pala yan. So, addresses legal concern ahead of IPO offer period. So, yun yung bad sa kanya. Kasi mag-umpisa pa lang is meron na siyang negative news naman. Okay? So, nag-fall yung profit ni Union Bank. Self-proclaimed rainmaker Arnold Po is really pushing the envelope in comes to investing the money of GSIS. Okay, sino ba yan? SGP yata ito eh. Most active index last Friday. So last Friday na itong mga posts na ito. No? Okay, so CHP. Tapos sinasabi ko po sa inyo kanina ha. So double check nyo yung plan nyo yung trades nyo kasi May 1, Wednesday, wala po tayong trading day. Okay? So yun na yung mga news natin. Hindi ko yata na-post yung galawan sa US markets naman. Kasi nag-up siya ng more than 2% nga po nung last Friday. Okay? So ngayon, ayan, patalastas muna. Ayan. So guys, yung mga yung mga gusto kong sumali sa trading group, open po tong Patreon channel natin, yung mga nirapan sa trading sa market, pwede po kayong sumali dito. So sama-sama tayo sa pagbantay doon sa mga listahan natin ng stocks dito sa trading group naman natin. Okay? So double check mo na lang po 'yan. Tapos tingnan natin, pinaka-summary ng market is malakas nga po siya kasi in-expect lang natin is hanggang dito lang, malapit lang dito sa 6,676. Pero tignan mo nga naman, pabalik na ulit tayo dito sa malapit sa 7,000 level, di ba? So
hopefully hindi Dow G yung yung kanila natin bukas kasi in-expect ko kasi malakas yung yung foreign buy natin, di ba? 1.18 billion. Tapos nag-close tayo 2.13% at 6,769.64. Baka gap up siya bukas or gap up siya and then pagdating ng hapon, magkakaroon tayo ng profit taking kasi malakas din yan eh. Daming pumitik na stocks, diba? Sino URC. Ang laki ng ginalaw ng mga price action niya. Pero dahil parang nawala na nga yung negative sentiment na market, yung pinag-uusapan natin na trading range natin last time. So nag-breakout na rin siya, 'di ba? Ito yung usapan pala natin madalas. And unexpectedly, since bumuhos yung foreigners natin, so pabalik na siya dito sa bandang taas, which is mangangarap na naman tayo dito sa 7,000 level natin. Tingnan natin, meron pa siya resistance na maliit dito sa 6,800 level. Pero nonetheless, very good. Regardless kung may pullback tayo dahil meron tayong holiday by Wednesday, good vibes pa rin tayo kasi meron tayong 1.18 billion na net foreign buy. So sana wala nang masyadong negative news po with regards sa Iran tsaka Israel. Okay? So bullish ulit yung sentiment na market at yung ating MACD formation is nasa bullish side din po siya. So nag-curve na pataas yung blue line dito sa ibabaw ng red line natin. Okay? So with regards sa mga volume runners natin, so dami, sumipa lahat. ICT 3%, BPI 3%, BDO 4%, ACE-N 6%, si Jollibee hindi masyado. Si URC 8.7, SMPH 1.59. Namula pala si Meralco negative 0.38. Ali 3%, Metrobank 0.72, AC, mabubuhay na to si AC 3.13, LPG 2.83, and then si Bloom is 4.95. Pati yung malalaki natin na stocks, SM, Converge. So halos lahat na blue chips, ayan, BMC 2.21%, GGS medyo nag-drop, SCC at saka si DMC grid pa rin, SPNEC nabuhay din, no? Saka si MEG 2.25%. So yung bumagsak sa big caps natin is Aboitiz lang, malit lang, negative 0.4. At saka sino pa ba? Yun lang, si Meralco. So halos lahat is pumitik ng maganda dito sa big caps. Okay? So tingin tayo sa winners. RCI 20.61, nag-breakout na siya. Oh. So hindi, nanggalaw ni RCI 20%. ATI, ito yung nanguna kanina umaga eh. Meron pala siya, malaki pala yung dividends niya. Ayan, halos 8%, 9% yata to. So nag-up siya ng 12%. URC, ayan, so babalik din yan. Sabi nga natin, anong funda nito? Okay, mahina din siya. Pero binalik yung price niya eh. So 8%. Tapos si TLC, nabuhay din, 7%, ACEN 6%, SCI 5%, si Bloom 4.95, pabalik na, Converge, pabalik na rin, 4.31, CPG 3.6, SGP, ito si SGP, pa-breakout ulit, 3.46, and Ali, ayan, so ang dami nating maganda yung galaw. So dito naman sa mga hindi pinalad for today, isikep nga po kasi nagpa-price in yung natin, dividendo sa kanya. Mark -7, trap si Mark, sino pa? Ionix, ayan, ayaw nang bubalik, -3.85%, PX -3.82. So ang dami pala si PX, nag-drop yung price, si OR nag-drop din siya. FCG, -3% din, MRC, yung mga mining talaga, -3%, APX, ayan, GMA, -1.95%. Okay? So balik natin dito. And then, pag-usapan natin yung global markets naman natin. Okay? So, parang maganda pa rin yung galaw dito sa lakas Nasdaq futures, ito muna na last Friday, malakas din si Nasdaq natin is 2.02%. So, ito yung pinaka-catalyst ng global market, pati yung European markets, 'di ba? Nung Friday is okay siya. Tapos ngayon, European markets mukhang berde ulit. Makita natin, tapos US market is okay din siya. So, Nasdaq 0.3, positive din, Dow Futures 0.14, and then S&P 0.20%. So dito sa bandang Asia, mix tayo, pero halos lahat naman is berde. Tapos lalakas
Ang lalakas ng sipa, oh. So, very good. Conducive yung market natin sa trading for today's first day of the week natin. Okay? Cryptocurrencies, may konting pullback. Mapula yung lahat ng chart mapula. So, nagpo-pullback siya. Bitcoin, 62K. Ethereum, 3.1K. Tapos si BNB is 586. Ayan. Laglag yata lahat dito. Ano ba meron dito sa sa crypto natin? Wala na, no? Yung halving, wala pa rin tayong balita kung kung tapos na ba siya or ongoing pa rin siya. Okay? So, mukhang shorty laban dito sa cryptos natin. So, balik tayo dito and then pagsapan natin yung trending stocks. Okay. So, KEP, nung huli kong calculation is 6 pesos, di ba? Tinitingnan natin sa kanya. So, drop siya ulit ngayon, flooring ulit, 29.95%. Wala naman siya. Ang problema kasi dito, wala siyang volume eh. 234K. So, ipit na ipit ka talaga, mahirap ang lumabas. Kasi opening pa lang, flooring na siya. So, ewan natin kung ano mangyari dito. Medyo mataas pa nga rin siya, di ba? So, ang tinitingnan ko sa kanya na price range, so siguro lagyan natin dito. Kung 16 dati, 16.6 no, 100% is 8. Another 100% drop is actually 4 pesos. So 4 to 6. Ayan, depende na kung ano yung galaw ng market, hindi naman natin mapipredict yan. Pero 46 pesos based sa simple calculation lang natin. Kung i-ano niya talaga yung 200% na niya na drop. Kasi ang 100% ng 16 is 8. Another 100% ng 8 is 4, di ba? So 4 to 6 pesos yung price range natin sa kanya. Ayan. So ito talaga nakakatakot pag pag walang volume yung yung pinasok natin na stocks pag may siya, nag-umpisa na mag-sell, hindi mo mapigilan tapos ang hirap lumabas. So bukas, another expectation is hopefully mali ako another flooring. Kasi hindi pa naman yan hindi pa 200%, di ba? 100% na drop lang yan from 16 to 8. Ayan. So, plan mo na. Ang hirap din mag-plan, no? Kasi hindi ka rin makakalabas. So, aantay mo na lang talaga na bumalik yung normal na trading dito kay Ket later on naman. So, nag-trend siya kasi flooring nga ulit po yung galawan natin. Okay? So, next, RCI. Ayan. Congrats dun sa malakas ang loob. Panalo si Mr. Lebiste dito. Susukatin natin yung gain niya mula dito sa support. 100% na siya. Ayan. So natuloy na yung breakout na inantay ng karamihan. So ako nag-iisip ako is, di ba, nung last na review, mauntog muna. Kasi double top last time. Mauntog muna tapos saka umakyat. Pero nauna na. Kasi maganda yung market. So 20.61% and then meron siyang 454K net foreign buy siya. So basag Anong i-expect natin? Another good day for tomorrow. Okay, basag yung mga resistance. So ang pinaka next na resistance based na lang dito sa previous candles is 3.64 kung wala siyang pullback tomorrow's trading natin, which is potential mga 10% din siguro to, no? Another 14%. Kung matuloy po yung galaw niya. Ayan. So, pero syempre, optimistic na tayo sa kanya. Kasi ilang araw na 1, 2, 3, 4, 5. Okay, overbought na siya pero may ugali kasi si RCI na umabot siya ng RSI 80, average 80, no? Yung pinakamataas niya last time. Okay? So, siguro kapag umabot naman siya dito sa 3.6, mga halos 80 plus na rin yung pinaka RSI niya bago siguro siya magkaroon ng next na pullback para sa next na higher low formation naman natin. Kung meron pa siyang good news, pwede pa niyang basagin yung 3.64 bago yung holiday natin by Wednesday. Tingnan natin. Kung wala siyang catalyst is yan yung pinakamabigat na resistance niya as of this time. Okay? So uptrend pa rin naman yung overall picture and then parabolic na yung galaw natin sa kanya. Yan. Next. So catalyst wise, ano ba yung mga catalyst natin dito? Wala. CHP tong nabasa natin. Binuksan ko CHP kasi hinahanap ko kung ano ba, totoo ba na hindi siya magdidilis. Dalawa na yun Si AB Capital ba yun? Saka si Miguel Camos ang confirm. So hindi naman daw siya magdidilis. Pero kailangan niyang punuan yung kasi nag-private siya yung private yung bumili 89%.
So 11% na lang siya dito sa market natin. Masyado mababa yung public float na 20% na requirement. So kung hindi siya magdadagdag, pwede siya magaya kay SPNC last time, which is nagkaroon siya ng mga trading halt. Ayan. So abangan nyo na lang po kung ano yung pwede mangyari sa kanya. Pero kung sa usapan is fair value, 'di ba? 1 point, tama ba? 1.42 o 1, nalilito ako dun sa lumabas sa kanya. 1.42 o 1.47. Ayan. So anyway, pwede siya mag-bounce kasi hindi naman siya madidelis, 'di ba? So maghanap lang ng bibili ng mga shares para sa public float nitong si CHP natin. Pwede siya mabuhay, 'di ba? Kasi hindi naman siya, yun nga, hindi siya i-delist. Ayan, based on sa discussions. So 0.74% up, and then meron siyang 4.98 million net foreign sell. So ito yung disclosure niya. Actually, wala siyang confirmation dito. Hindi ko mabasa eh. Basta nakita lang natin, yun nga, 89% is magiging private siya kasi kukunin ni DMC, di ba? Yung ating 89.86%. Okay? So, andito yung part ng kanyang disclosure. Okay. So anyway, lagay ko na lang muna sa yung perceived na fair value niya, yung resistance area kasi slightly below naman siya, 1.37 yung price action naman natin. Okay? So interesting din kung ano mangyari in the future para sa kanya. So ito, nako. Pabalik na ba? So lakas naman ng lakas ng sipa ni ACN natin. Ayan. So nawawalan na ako ng hope dito kay ACN sa mga reviews namin dito kasi pababa ng pababa. Ayan. So nakabalik siya, and then na breakout niya yung mga major na resistance kasi nag-umpisa na magkaroon siya ng mga ng mga net foreign buy. So resistance is 4.17, no, MA. Tama, MA 100. Nagkakaroon na siya ng mga net foreign buy ngayon. So 32 million net foreign buy, and then meron siyang gain na 6.35%. So nakawala tayo dito sa downtrend na direction nitong si Isen, which is maganda syempre. Ang laki din ng bounce niya. So kung malakas yung loob mo, 27% yung binalik nitong si Isen naman natin. So dito tayo magkakatalo for tomorrow. Kung kaya ba niya itulak dito. So kung meron siyang, itong hula analysis, di ba? Kung meron siyang net foreign buy bukas, kakayanin niya itong basagin. Especially yung market natin, very, very conducive sa trading yon. Medyo siya, forgiving yung market natin o bullish yung galawan natin. Okay? So nagparabolic yung yung RSI ni ASEN. Tapos ganun din, halos parabolic din yung itsura ng MACD formation naman natin sa kanya. Okay? Next, URC. So naubos na siguro yung mga sellers. Silipin ko lang si Pure Gold nangyari sa kanya. Ayaw umakyat eh. Si Robinsons. Ito yung tatlong halos magkakapatid to eh. Robinsons Retail Holdings, hindi rin. Pero maganda yung earnings niya, di ba? Based dun sa report. So, okay. Nauna si URC natin at nag-breakout din siya dito sa MA20. So, i-correct niya din siguro yung sobrang laglag ng price action niya dito sa MA100. So, hopefully makabalik siya dito sa previous range niya para buhay ulit yung trend natin sa kanya. So, ngayon kasi parang downtrend pa rin siya, di ba? So, ito yung mga previous high niya, nagkaroon ng lower high, and then wala pa rin naman to, di ba? Kasi ongoing yung trading natin sa kanya. So hopefully makabalik siya dito. Para ang tingin natin sa kanya is babalik siya dito sa sideways channel natin dito. So kailan makabalik tayo dito? Medyo malayo pa ng konti dito sa around 114, 113. So nag-up siya 8.7%. No catalyst. Maliban dito sa binomba ng foreigners, 86.51 million. So 104.9 yung closing natin sa kanya. Support. So kung medyo alanganin siya bukas, ang support natin is dito sa 100 pesos naman. Okay? So good sign kasi yung psychological level ng 100 is binilik nitong si URC. And then lastly, si STI. So breakout din to. Kasabay ni RCI natin. Puro ay yata sikat ngayon. So nag-retest siya ng konti dito sa previous breakout. And then tinuloy niya ang galaw. So nag-up siya ng 5.68% and then meron siyang 134K net foreign sell. So, very good. So, classic yung galaw din ni STI natin. So, nag-breakout, nag-retest, tapos another breakout candle. So, okay yung direction ng RSI plus. Okay din yung MACD formation. Tapos, buhay pa rin yung volume. So, meron siyang 4 million
4.23 trading volume, 4.23 million. Okay? So, next na resistance, hindi pa naman all-time high ito. No? So, eto ngayon, titingin tayo dito sa kaliwa is, meron siyang konti dyan. No? Pero kung sakaling ma-break niya dito, 0.96. Oops, medyo malapit yata. No? So, taas natin ng konti. Okay, pwede siguro dito, no? 0.99. Ayan. So, hindi na yata kaya to ng trend lines natin, no? Medyo parabolic na yung, yung galaw ni STI natin. Okay? So, very good. So, medyo marami po. Good vibes tayo ngayon. Madaming stocks natin nag-recover, especially mga blue chips. So, akalay mo ba naman after ng scare natin doon sa Iran-Israel nga po, nawala na, nag-subside na, and then pabalik na siya, pati yung net foreign buy ng markets natin. So, maraming hindi nakasabay na foreigners, diba? Kasi yung lumabas is halos 5 billion yata yun, 4 billion. So, ito pala yung unang bugso ng 1 billion sa market. So, ibig sabihin, meron pang igagalaw yung market natin basta tuloy-tuloy yung good sentiment ng market. Siguro, pause siguro ng konti bukas kasi Wednesday nga po is wala tayo trading naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka sa group guys sa akong sumunang guide. Crypto ko to, follow mo na lang po yan. Facebook account, Facebook page, tapos yung Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.